Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. By the way guys, maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then, i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. So guys, sa mga interested naman sa ating private reading, nasa description box below lang po yung link ng Facebook ko. Message lang kayo guys. And sa mga naghahanap ng ating ating short love reading, ina-upload ko yan guys sa ating page. Okay, Jade Tarot. Papalaw na rin po sa page and sa TikTok do. Minsan kasi nagla-live ako sa TikTok, nagpapa-pre-reading ako doon pag may natitira akong time. Okay, so by the way, tignan natin. Tignan natin. Kanina po itong love reading. Meron tayong Page of Swords. New ideas, truth, sharp thinking, spirited, willful. Oh. Naranasan nyo na ba yung parang bigla na lang kayong tinamaan sa isang tao, tapos parang hindi nyo ma-explain kung bakit mo gusto yung taong yon? So, yung nakikita ko sa dito guys, yung person na kadil mo ngayon, ganun yung nafe-feel niya sa inyo. Okay, hindi niya ma-explain bakit bigla na lang siya tinamaan sa inyo. So, possible na someone new. Tapos ikaw, clueless ka dito kasi Queen of Pentacles, no? Nararamdaman mo pero hindi mo binibigyan ng mali siya or hindi ka nag-a-assume dito. Tignan pa natin. Lalo na parang mas bata sa inyo to guys, no? Page of Swords eh. Additional message. Kanina po itong love reading. Kanina po itong love reading. Spirit guide. Meron tayong Ace of Pentacles. New job. New financial opportunity. Windfall wealth. Okay. So guys, Ace of Pentacles. Ace of Pentacles. So, ito naman guys, new opportunity. So, itong taong to, pwedeng nakakalapit siya sa inyo kasi parang hindi niya sinasayang yung opportunity na nadidikit siya sa inyo, nakakausap ka niya, na napapalapit siya sa inyo. So, possible na nakakasalamuha mo tong taong to. Okay, or baka trabaho, ka-schoolmate, pwedeng kaklase mo. Okay? Sige, tignan pa natin. Kasi parang masaya siya na nakakausap ka, nakakasalamuha ka. Parang inoobserbahan ka lang niya, hindi ka mawala sa isip niya or parang lagi siya napapatingin sa inyo. Again, additional message. Meron tayong 10 of Cups. Happiness, happy end, completion, family harmony. Okay, so by the way guys, nakikita ko na nakapokus ka sa family or pwedeng ang turing mo sa kanya is family lang. Parang kahit kaibigan mo siya is parang someone na malapit sa inyo, no? Pwedeng, ayun nga, pamilya, tinuturing mo siya, or kapatid, or pwedeng kaibigan. Basta parang malalim yung connection. Pero, siguro, kusa niya na lang din to naramdaman. At di niya in-expect yan na maramdaman niya yan. Tignan pa natin. Additional message. Meron tayong Four of Swords, rest, recovery, meditation, planning, healing, and retreat. Okay. So, by the way guys, yung pinapakita kasi sa akin dito, parang nagre-recover ka. Feeling ko broken-hearted ka. Or may pinagdadaanan ka. Or marami kang struggle, may family problem ka. Tapos parang nape-pressure ka pa kasi nga yung mga responsibilidad na pasan-pasan mo. Yan yung nakikita ko sa inyo guys. Masyado kang nape-pressure dito sa pamilya mo.
Tingnan pa natin. Additional message. Kanina po itong love reading. Meron tayong the Emperor, structure, authority, power, boss, masculine father. Okay. So, yung pinapakita kasi sa akin, guys, since Emperor to, kaibigan to. And, parang, or pwede, guys, community. Di ba uso sa ibang bansa yung parang nagkakaroon ng community, yung mga OFW, pwedeng nakakasalamuha mo doon, or someone na parang mataas yung pamumuno doon sa community na to. Pwedeng siya yon. And ikaw yung parang nobody sa paningin ng iba or sa paningin mo, sa sarili mo. Na pero siya, guys, na-appreciate ka niya eh, napapansin ka niya eh. Na parang ay may potential yung taong yun. Hindi dahil parang nagandahan or nagwapuhan sa inyo. Feeling ko yung kakaibang presensya mo, yung aura mo, parang may naghihila sa kanya papunta sa'yo. Kagaya nga ng sabi ko kanina, guys, hindi niya nga ma-explain. Hindi niya ma-explain bakit nahuhulog yung loob niya sa inyo. Pero kasi, guys, wala naman kayong interaction. Hindi naman siya, guys, ganun nag-e-effort. Naka-observe lang siya sa inyo. So, pwedeng ina-obserbahan ka pa lang na itong taong to. And may mga pangungulit na, no. So, yun. Meron tayong the sun. So, guys, ito naman the sun is happiness. Siguro tutuwa siya sa inyo kasi makulit ka. Tawa ka lang ng tawa. Kumbaga, parang pag nakakita ka niya, guys, iba yung energy na meron ka. Iba yung kaligayahan na meron ka. Minsan kasi, guys, may mga tao na attract sila sa mga taong masiyahin. Oo, parang walang problema. Kasi, pag negative kang tao, di ba, ano yung gusto mo partner? Di ba, someone na masayahin, positive, kabaliktaran mo. Ganon. Pero, mahirap pagka ikaw yung positive, tapos yung person mo yung negative. Parang hirap humugot ng lakas doon sa partner nyo. So, dapat same kayong, positive lang yung energy, di ba? Para magka-vibes lang din kayo talaga. So, by the way, meron tayong 10 of Wands. Oppression, burden, hard work, responsibilities, and duties. So, yung pinapakita sa akin dito, since 10 of Wands yan, ang dami mong burden sa family mo. Hindi ka siguro good sa family mo. Or pwede naman, guys, na parang parang limit ka sa kanila. Or ayaw mo nang makasalamuha. May broken family siguro dito, guys. Broken family ka siguro. Again, additional message. Meron tayong Queen of Pentacles, Earth, Mother, Secure, Dependable, Practical, Grounded. Okay, so by the way, guys, yung pinapakita naman sa akin dito, High Priestess. Oops. Okay, Queen of Pentacles, tas may High Priestess energy. Parang to eh, yun nga, mas bata sa inyo. So, ano yung na-expect mo dito? Parang, Diyos ko, parang magulang na ako na itong taong to. Or pwedeng, kahit ganyan siya, kahit sabihin natin, guys, emperor siya, pwede ang tingin mo sa kanya, may pagka-immature pa rin. Hindi ba marunong mamuno? Pwedeng ganon. So, by the way, check natin, Additional message. Kanina po itong love reading. Meron tayong 10 of Pentacles, wealth, security, family, legacy, and reunion. So, by the way, guys, yung pinapakita naman sa akin dito, parang, meron ka talaga mabigat na pinagdadaanan sa pamilya. Siguro broken family ka, or pwedeng ikaw ay single mom or single dad. Nafe-feel mo kasi na parang nandun yung, yung inis mo doon sa ex-partner mo, na parang feeling mo hindi ka man lang naging belong sa pamilya niya or hindi ka tinanggap ng pamilya niya, ayaw sa ng family niya. Mga ganong senaryo. Okay? And then, yung pinapakita sa akin dyan is parang possible na parang hindi ka tanggap ng family. Then, masama yung loob mo sa kanya. Then, ngayon sa kasalukuyan, kahit may nagkakagusto sa inyo, guys, hindi mo to masyadong binibigyan ng pansin kasi wala lang sa iyo yun. Okay? Hindi ka masyadong hindi, ito yung parang priority mo. So, kahit may nagkakagusto sa inyo,
Para ka lang bato. Walang emosyon. Hindi mo to nararamdaman, hindi mo to nakikita. Okay? Pwede nararamdaman mo pero hindi mo na masyadong binibigyan pa ng malalim na kahulugan yan. Additional message. Kanina po itong love reading. Meron tayong Queen of Wands, creative, passion, power, courage, firepower. Okay, so yung pinapakita naman sa akin dito guys, since Queen of Wands to, nakikita ko naman na passionate ka pa rin sa family mo kahit na may sama ka ng loob or meron kang hinanakit sa family mo or sa pamilya niya. Parang siguro nauhaw ka lang sa pagmamahal or ng attention. Okay? Doon sa past person ha. Kasi may lumalabas na past person dito eh. Parang nauhaw ka doon sa attention or never ka talaga nilang tinanggap at tanggap mo na yon na ganun lang talaga yung sitwasyon. Tignan pa natin. Additional message. Meron tayong 8 of Cups, living retreat quest, solitary journey. Oh. So, again, ito naman guys, 8 of Cups, living. Kaya ikaw yung umalis. Hindi dahil hindi mo na gusto tong taong to. Feeling ko umalis ka dito para sa kapayapaan ng lahat. Para na rin sa peace of mind mo. So, ikaw na yung parang nagpaubaya dito sa past person mo at sa pamilya niya. Na parang kahit ikaw yung parang naging dehado is parang tinanggap mo na. May sakit pa rin. May pinagdadaanan ka ngayon sa ex mo. Yan yung pinapakita sa akin dito, no? Tingnan natin. Page of Pentacles. Lalo na kung may anak ka, no? May anak kayo ng person mo. Meron tayong 8 of Wands. So, may nakikita akong travel. Pwede magta-travel sa'yo papunta tong taong to. Or pwedeng may settlement, pag-uusap, kasulatan. May nakikita akong ganon, kasulatan na mangyayari sa pagitan yung dalawa nitong person mo. Oh, may third party. So, yung past person, pwedeng in-involve ka niya sa third party or pwedeng family kayo sa third party. Basta may ibang taong involved or naging dahilan kung bakit hindi nag-work yung sa inyo. Okay, so meron tayong Ace of Wands. Beginning, creativity, idea, offering, birth, will. So, ito naman guys, Ace of Wands, new beginning. Okay, parang ang sinasabi sa akin dito is something na baka bagong panganak. Bagong panganak ka ba or buntis ka? Pwedeng nalaman mo na yon nung simula pa lang ng relasyon nyo. Or buntis yung person mo. Basta may something na may iba nang involved. Or parang mabigat yung pakiramdam. Alam nyo yun, ramdam nyo yung bigat doon sa buong pagsasama. Parang hindi kampante, hindi relax. Para bang may mabigat na aura or energy. So, possible na karmic mo to. Ayan o, kaya parang may hindi na kontento. Kaya umalis yung past person mo. Or ikaw yung nag-decide na nga na mag-end. So, merong hindi na kontento rito sa pagsasamang to. Okay? Nagkulang siya guys sa pag-uusap. So, sabi ko nga guys is parang may settlement, kasunduan, kasulatan na pwedeng maganap sa pagitan yung dalawa. No? Ayan o. Na parang isa-settle mo dito. So, tignan pa natin additional. Additional message. Meron tayong what once burned brightly now feels dim. 'Di ba? Sabi nga dito guys, kung nakaka-feel ka ng emptiness, darkness ngayon, or pwedeng nabo-burn out ka, sinasabi lang diyan guys is diyan mo mahanap yung totoong liwanag or sa pinagdadaanan mo ngayon kung nagkakaroon ka ng depression dahil nga sa nangyari sa past mo at hirap ka pa rin i-overcome, parang sinasabi lang dito na habang nandiyan ka, hanapin mo yung sagot. Kasi nandyan lang yung sagot. Okay, kumbaga parang blessing in disguise na nandyan ka kasi nandyan na mismo yung sagot pero hindi mo lang siya masyadong nare-recognize. Hindi mo lang masyado napapansin na nasa paligid mo na pala yung sagot.
Okay? Check pa natin. Meron tayong perfect. A respect begins with me. So, yun. Isa pa guys is parang nawalan ng respeto, no? Na para bang ikaw, professional ka siguro. Or someone na parang karespe-respeto. Tinatanaw kang magandang ehemplo ng mga tao sa paligid mo. Then, yung pinili mong partner, guys, is parang tinanggalan ka ng kahihiyan. Okay? Parang sinira niya or dinumihan niya yung pangalan na iniingatan mo sa sarili mo. Okay? At nalaman to ng mga tao. Tignan pa natin. Meron tayong my needs, and feelings deserve to be heard. So, may mga times na parang hindi kayo nag-uusap o hindi kanya pinapakinggan. Okay, hindi niya pinag-uusapan kung ano ba yung rant mo sa buhay. And kaya siguro nananahimik ka lang. Kasi parang ngayon, di ba pag depressed, tahimik, tulala, walang gustong kausap, gusto lang natutulog. Sobrang hinang-hina yung energy. Parang ganun yung nakikita ko sa inyo guys eh. And parang hindi ka pa handang pakinggan ng person mo. Hindi ka niya pinapakinggan dito. Sa mga hinanakit mo dyan. Meron tayong love takes effort from both of us. Ayun, walang pagkakaisa. Diba? So, tama lang naman na binitawan mo. Pero ayun, sabi nga lang dito guys, since pinakita sa atin na may nagkakagusto sa inyo, parang tumingin-tingin ka sa paligid mo. Marami pang taong pwede magpahalaga sa inyo. Pero kung siguro kailangan mo muna na mag-focus sa sarili mo, mahalin mo muna yung sarili mo. And yes, self-love muna, di ba? Buuin mo muna yung sarili mo bago ka ulit pumasok dito sa relasyon. Kasi nakahanap ka ng partner na walang pagkakaisa. Nakahanap ka ng partner na parang hindi ka minahal, hindi ka nirespeto, hindi ka tinulungan. Okay? So again, meron tayong, why can't you see my heart? Okay, so hindi mo na kailangan pang questionin yan sa kanya eh. Kasi kung hindi niya talaga nararamdaman yung puso mo, or hindi niya talaga nakikita yung pagiging pure mo, card, wala na tayong magagawa dyan. Kasi kung hindi kanya talaga kayang tignan, mahalin, wala na tayong magagawa doon. Okay, unless choice niya yan. Choice niya na mahalin ka at tutukan ka, bigyan ka ng pagmamahal, atensyon. Diba? Choice niya yun eh. Pero kasi mas pinili niya na wag makita yon at naghanap pa nga siya ng iba oh. So, nandun pa ba yung love? Mahal ka pa ba ng partner mo? Feeling ko kasi guys, binigyan pa ng second chance itong person mo. Kahit na nagkaroon na ng third party. Binigyan mo siya ng chance pero hindi nga siya nag-work. Okay? Tingnan pa natin. Additional message. Meron tayong my love is constant through high and lows. Okay, my love is constant. So, pabago-bago kasi yung isip ng partner mo eh. Pabago-bago siya ng nararamdaman sa inyo. Hindi siya guys, hindi siya consistent. Depende siguro sa mood or depende sa kung ano yung meron ka or napoprovide mo sa kanya. So, sabi ko nga guys, hindi nagiging consistent yung pagmamahal sa inyo ng person mo. So, again, dalawang tao ni lumalabas dito. May someone na naka-observe lang sa inyo. Pwedeng aware yung taong yon na may jowa ka, may asawa ka. Pwedeng aware siya kung bakit hindi kanya ginugulo. Then, ang hindi siya aware dito is hiwalay na kayo. Or hindi na kayo okay. Pwedeng yun lang yung parang hindi siya naging aware dun sa bagay na yun. Okay, so titignan pa natin. Okay. Additional message. Ano yung nararamdaman ng person mo sa iyo ngayon? Dito sa energy ng dito sa energy ng person na involved. Broken-hearted siya ngayon. So, yan. Yun yung nasa naglagay siya sa third party.
someone na iniwan ka kasi may third party, ano lang, bago lang, karelasyon mo to. Or pwedeng kakahiwalay nyo lang din. Okay, pwedeng dahil sa selos. Lagi siya nagsiselos sa inyo tapos siya naman pala yung gumagawa. Okay, siya na yung gumawa nun. Pero naniniwala kayo guys, pag selosa yung partner nyo, mas mataas ang chance na dati silang cheater. Or cheater sila bago mo sila naging karelasyon. Sila talaga yung pwedeng madaling matukso. Sila yung mataas yung chance na pwedeng mag-cheat dun sa relasyon nyo. Totoo yan guys, maniwala ka sa akin. Pag selosa yung partner nyo, sila yung mataas yung chance na pwede kayong palitan agad. Ngayon, kung may pagkasilosa ka, is possible na ikaw ay retired cheater. Pwedeng dati mo na siyang gawain, pero nagbago ka na lang. Pero nagbabago ba talaga sa matagal na panahon ng retired cheater? Pwede sila magpahinga, pero pwede pa rin silang bumalik. Yun talaga yun. Wala na silang pagbabago. May marirealize. Yes. Pero choice nila eh. Lalo na kung magkaroon sila guys ng anak. Siguro kailangan pagbutihan nyo na lang din yung pag-aalaga sa partner nyo. Okay, pakita nyo na nasa inyo na ang lahat. At hindi niya na kailangan pang tumingin sa kung sino-sino at sa ibang tao. So by the way guys, Four of Swords, Rest, Recovery, Meditation, Planning, Healing, and Retreat. Okay, so by the way, yung pinapakita ko sa akin dito, broken-hearted yung person mo or nahihirapan siya ngayon sa sitwasyon. Kasi parang bigla na lang kayo naghiwalay ng wala man lang sagutan. Parang mutual yung nakita ko or pwedeng kaya walang usapan kasi siya pala yung umalis. Oops. Ito yung nakuha ko. The Chariot. Ayun no. Mas lalo magiging magulo to sa isip mo at lalala lang yung sitwasyon. Lalala yung galit. Okay, kasi Four of Wands. Kumbaga, kung hindi nyo to pinag-usapan, pwedeng ito yung mangyari. Once na magtagpo kayo ulit, is doon bubuhos yung galit. Kasi nga naipon at hindi nasabi. Nararamdaman niya guys is Knight of Swords. Siya pa yung parang galit or may gigil sa inyo. Siya pa to parang may hinanakit sa inyo or parang ang daming pinagdaan ng hinagpis sa inyo na parang nakita niya ba yung sakit na nararamdaman mo? Nakita niya ba yon? 'Di ba? So, parang baka hindi niya nakita yon. Kasi bulag to person mo. Hindi niya nakita yung sacrifice mo kasi mas inisip niya lang dito is yung sacrifice niya. Tignan pa natin. Paano kanya nakikita ngayon? Meron tayong Four of Swords, Rest, Recovery, Meditation, Planning, Healing, and Retreat. Meron tayong Seven of Wands. Challenge, struggle, defense, boundaries, and courage. Oh. Paano kanya nakikita? Nasasaktan ka din. Kaso nga lang Seven of Wands, hindi ka na niya ginustong pakinggan kasi alam niyang masakit ka magsalita. Kasi totoo lang yung sabihin mo sa kanya eh. Ayaw niya siguro nang nariritok siya. Diba? Meron tayong Ace of Pentacles. New job, new financial opportunity, windfall wealth. So, ito naman guys, Ace of Pentacles is something na offer. So, parang magbibigay pa rin siya ng offer sa inyo. Okay, parang may kasunduan pa rin na mamumuo. So, feeling ko ito na lang din yung dinedemand mo. Suporta, sustento, or siguro sa property nyo na napundar. Baka may hatian. Okay, so parang may kasunduan dito. Or pwedeng bibigyan kanya ng, ayan, may manggagaling na pera galing sa kanya eh. Bibigyan kanya ng pera or parang tulong. So, yun yung nakikita ko dito. Baka may tulong siya na ibibigay sa inyo. Or pwedeng ano mo naman yun. Baka pera mo naman yun. Baka naman may utang sa inyo tong taong to. Sa'yo naman talaga yun. Baka hindi naman talaga tulong. Alin man yun doon, no? Basta may pera ako nakikita sa kanya na kailangan niya ibigay sa inyo. So, baka utang. Tapos, kailangan na niyang bayaran. Okay? Tignan natin.
Tignan natin. Additional message. Additional message. Ano yung gagawin niya? Tignan mo, oh. Ginamit ka pala. May money na involved, no? Kasi 7 of Wands, pag nanakaw to, eh. Pwedeng inasahan ka talaga niya. Una pa lang, guys, is alam niya na kung ano talaga yung goal niya. Kumbaga, naniniwala kayo, guys, na pagka biglang na-attract sa inyo agad yung isang tao. Sobrang attracted agad. Nako, patibong yan. Parang pinaramdam sa inyo agad ng langit at lupa. Pinaramdam na tinanggap ka kaagad, kahit anong meron ka. Kaya nga sabi nila, dapat mas una mong minamahal yung sarili mo. Hindi mo kailangan hanapin yung partner na tanggap ka. Kasi ang ibig sabihin lang nun, hindi mo tanggap yung sarili mo. Dapat tanggap mo muna yung sarili mo. Kasi bahala na yung taong yon kung may pagtanggap siya. Pag tanggap mo yung sarili mo at mahal mo yung sarili mo, ibig sabihin lang nun, guys, yung taong yun, guys, mamahalin ka niya. Kasi yun ka. At yun yung parang ine-encourage mo siya na, oh, wala kang choice. Kung gusto mo ako mahalin, or kung gusto mong pumasok sa buhay ko, dapat tanggap mo to, mahal mo to. Dapat ikaw pa rin yung batas sa sarili mo. 'Di ba? So, guys, kung meron kang hindi tanggap sa sarili mo, wag mo hanapin niya sa ibang tao. Okay? Minsan okay din yung pagiging selfish. Hindi rin naman siya negative. Kaya nga may tinatawag din tayo minsan na white lies, 'di ba? Minsan nakakatulong din ang pagsisinungaling. Okay, lalo na kung ililigtas ka nun. Meron tayong 9 of Cups, 'di ba? May pera nga, celebration, 'di ba? Parang lagi sugar mommy, sugar daddy ka sa taong to kasi talagang ikaw yung nag-provide. Ikaw yung parang naglabas ng naglabas. So, anong gagawin niya, guys? Feeling ko naman ibabalik niya sa inyo 'yon. May naging realization siya. Kumbaga nung una, talagang intention niya ay maano lang talaga sa inyo. Ano ba, para bang mahuli ka sa bitag. Yun lang yun. Pero dumating din kasi sa point na para bang itong taong to, guys, na tukso talaga siya kung ano man yung kaya mong i-provide. Tignan natin additional message. Meron tayong the future. I daydream about our future together going on adventure and growing old together. I want it all. So, nag-focus naman pala siya sa future yung dalawa. Kaso nakinig siya sa opinion ng ibang tao, others' opinion. I feel bound by my culture and my family's beliefs on how I should live my life. I'm working towards breaking free from limiting myself based on their beliefs. So, pwedeng may asawa na tong person na to. Kasi nakinig na siya, guys, sa opinion ng ibang tao. Pwedeng foreigner or pwede na sa ibang bansa tong taong to. Focus on money, di ba? Ngayon, siya ay nagpapaka-workaholic, nakapokus siya sa kanyang pera. Message niya sa inyo. I dream about you at night. So, alam niyo yung parang lagi kanyang iniisip, nangihinayang pa rin sa inyo, pero hindi naman niya gustong bumalik or wala siyang ginagawang paraan para bumalik sa inyo. You're mine and forever and forever. So, naging grateful din siya, guys, na parang nagkaroon kayo ng masayang pagsasama rin kahit pa paano. Zodiac sign niya. Capricorn, Libra, Sagittarius, Leo, Virgo, and Scorpio. Leo, Aries, Taurus, Capricorn, Pisces, Gemini energy. Aquarius, Cancer, Scorpio, Virgo, Aries, Gemini energy. So, sa side mo naman. Okay, sa side mo naman. Ano yung nararamdaman mo sa person mo? Knight of Wands. Naging passionate naman and wala kang, dalawang tao. So, napapansin mo na nga yung isa. Or pwede nag-entertain ka na ngayon. Parang, hello, sayang ang kagandahan, kagwapuhan. Kung mas stuck lang doon. Kung sasayangin mo lang doon sa taong yan. Parang ganun, hello, sayang ang kagandahan ko, may stress lang ako sa taong yan. So, may mga ina-entertain ka na. So, maganda rin yan, guys. At least malibang ka, di ba? Ayan. At saka matalino ka, napaka-logical mo. Hindi ka malulungkot or hindi ka mas stuck doon. Napakabilis mo lang makarecover. So, tignan pa natin ano yung mga dapat mong gawin. Four of Pentacles, ayun. Pwede kasi mas nagiging practical ka. So, siguro kung may utang sa yung taong yun yung hinihingi mo or kung meron siyang atraso sa inyo, guys, may usapan about money. Kasunduan nga. And 10 of Wands, dapat mong gawin, guys, i-release mo na yung mga
nangyari sa inyo. Pangit na nakaraan na lang siya, guys. Oh, nagpapapansin kasi siya kaya medyo nai-stress ka dito. Zodiac sign. Meron tayong Leo. So, ano yung dapat mong gawin pala? I-release mo yung mga negative na to. And huwag mo na lang siguro siya, guys, pansinin, tiisin mo na lang yan, okay? Leo. Kasi dito nagpapapansin eh. Okay, so energy ng Leo, Virgo, Sagittarius, Scorpio, Libra, and Capricorn. Meron tayong Leo ulit, Taurus, Capricorn, Pisces, Gemini, Sagittarius, Libra, and Aries energy. So, by the way, guys, ito lang po ang inyong daily love reading. Bukas po ulit. God bless and love you all. Bye-bye.